Eto. Teka lang. Okay lang. Nandun na sa taas. Ano siya? Ayun yung ulo. Teka lang. Huwag masyadong magalaw. Sa 2 linggong pamamalagi namin sa isla ng Catanduanes, nasaksayan nyo ang iba't ibang ahas na naidokumento ng aming kamera. Masupukit lang yung saboy. Pagkamuboy. Nakalagay na Ano kabaryo? Kabilang na ang tinaguriang hari, ang King Cobra. Yung mga ganitong klaseng habitat, malamang malaki ang tsansa. Dito sila nakatira. Kaya mag-iingat lang tayo. Wala mo kung may King Cobra. Dito yung karam. Dito daw madalas King Cobra ha. Ngunit ang mga ahas ay senyalis lang na sagana sa buhay ang isla ng Catanduanes. Marami pang nilalang ang sumalubong, mulat at nagpahanga sa amin. Kararating pa lang namin noon para simula ng unang araw ng ekspedisyon, naabutan na namin ang isang juvenile o batang bayawak. Ito. Hindi ko inaasahan na nakatali ang unang wildlife encounter namin. Nahuli siya ng aking uncle dun sa may babuyan. Kung saan kumakain siya ng mga bulate, kaya mga snail. Kasi kumaga juvenile pa to, baby pa. Which is yung primary diet niya is mga bulate. Kasi kung dito natin siya pakakawalan, sa susunod, mahuli pa rin siya ng mga tao at mga bata. Yung paglalaroan, o kaya baka naman katalin. Dahil malusog at ilang araw pa lang nawala sa gubat ang bayawak, maaari pa itong pakawalan. Ibalik natin siya dito sa lugar kung saan siya talaga dapat nabubuhay, sa bundok. Alright? Pawala natin dito. Si Juvie! Juvie! Bye-bye! Okay? Live happily ever after. Matapos ang ilang oras na paglalakad, narating na namin ang lugar na nagsilbing tahanan namin. Ito yung aming campsite. Ito yung aking tent. Kasama ko dito yung big boy at yung cameraman. Tatlo kami dito. In this whole area, itong buong area na to, ito yung aming playground. Tapos, ito yung sampayan ng aming mga damit. Yan yung aming mga pantalon. Ang aming chef, say hi. Hello. Yan, yung nagluluto. Nagluluto ng masasarap namin pagkain dito sa campus. Ito yung aming kitchen. That's our kitchen, ha? Yung tubig namin galing sa ilog. Sinahakot nila dito, tapos ito yung tinitipid namin para gamitin namin sa panghugas ng pinggan, panghugas ng kamay. Oras na para simulan ang paghahanap. Yun nga, maputik. Hanap kami ng hanap. Wala kaming nakita. Dahil mailap at mabibilis ang mga ahas sa umaga, maraming beses na nauuwi sa wala ang aming paghahanap. Aso! Tan! Anong kulay? Brown. Nagmumolt na yun. Nasa yung tubig na. Kumaga, paglabas niya, ayun. Pero pagpatak ng dilim, kung kailan mas madaling makita ang mga natutulog na ahas, hindi
sila ang nagpapakita. Natsambahan namin ang isang wild civet cat o musang na nagre-relax lang sa isang puno. Parang nag-aabang o naghahanap ng panghapunan. Dinayo namin to sa Cotabato para hanapin pero hindi kami nakakita. Hindi namin alam na dito lang pala sa Birat kami makakakita ng wild na musa. Sa di kalayuan, may iba pa palang nakatingin sa amin. Isang scaps owl na parang naghahanap din ng pagkain. Pababa na lang kami, nakakita pa kami ng scaps owl. So, dito kasi parang confined pa yung areas na masusukal. Kaya pwede natin sila makita. Usually near bodies of water. Madilim at dulas ang paligid. Sinisiguro naming tansyado ang bawat hakbang at galaw. Wala kang karapatan magdadawin. Kapit ka lang sa stake. Kapit sa stake. Grabing hirap. Pero habang tumatagal, ang mga hayop na nakakasalubong ko parang sinasabing hindi madaling mabuhay sa ilang. Ang Philippine gecko, bantay sarado sa kanyang mga itlog dahil paggala-gala lang ang mga ahas sa paligid at maaari itong gawing pagkain. Pero mukhang mas mamalasin ang ibong ito dahil binabantayan na siya ng isang painted bronzeback snake. Talagang hindi magugutom ang mga ahas dito. Ang unique sa Catanduanes dahil ito ay merong special na habitats. So itong nahuli yung specimen ng king cobra sa Catanduanes, isa sa mga bagong specimen na recent lang from Catanduanes. Pero saga naman sa wildlife, hindi lahat ng hayop na nakita namin ay buhay. Man, that's shiny. Thanks, buddy. I mean this, bro. New Bellow Man. Meet expert